Gab, iba na. Wala ka nang pwedeng gawin kasi sa third reading, wala nang pwede baguhin, di ba? Yes or no na lang yun. Kaya nga importante yung second reading eh. So pag hindi sila pumayag, natanggalin yung small committee, Okay, mga naman araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito po mga kababayan, pag-usapan natin. May magandang balita tayo dito galing kay Martin Romualdez mga kababayan. Ewan ko lang kung maganda ito ha. Anong pag-usapan natin ngayon? Ito. Open by cam na sinisulong ni Martin Romualdez mga kababayan ay budol. Bakit natin natanong yan? Ito pa mga kababayan, pag-usapan natin ha. Stay tuned kayo hanggang sa huli kasi discuss natin kung anong panlilim lang ang ginagawa dito ni Martin Romualdez sa harap ng taong bayan mga kababayan. Okay, eto. So bago natin umpisan, paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Eto mga kababayan, may balita tayo galing ng News 5 ngayon lang, 23 minutes ago ito. Ayan. Bubuksan ang budget deliberations. Formal na inihain ni House Speaker Martin Romualdez ang House Resolution number 94 sa layong buksan sa civil society organizations ang deliberations na sa national budget. Co-authors, diba? Co-authors pa, sa resolution sinatingog Representative Yeda Romualdez, Representative Andrew Julian Romualdez, I think ang anak ito, tinitrain na magiging buhaya mga kababayan. Okay, at Representative Jude Asidre. Okay? Ito mga kababayan, si Yeda Romualdez may issue pa ito ngayon. Ewan ko lang bakit nakaupo ito. Kasi in the first place mga kababayan, pang-apat na violation niya ng konstitusyon natin. I don't know kung may nagreklamo or wala. Basta alam niya ni George Garcia mga kababayan na violation yan ng batas. Illegal yan, unconstitutional yan kasi hindi pwede makaupo bilang congressman na pang-apat na straight na terms mga kababayan. At ito, pang-apat na ito ni Yeda Romualdez, yung asawa ni Martin Romualdez. Nagiging family business na nga ito mga kababayan ha. Yung Congress. Ito, layon ng naturang resolusyon na payagang lumahok ang mga lehitimong people's organization bilang non-voting observers sa lahat ng Committee on Appropriations sa National Budget at lahat ng deliberations ukol sa General Appropriations. Okay, matatandang ilang mambabatas na rin ang naghain ng joint resolution na layong buksan sa publiko ang Bicameral Conference Committee deliberations sa National Budget. Okay, so ito mga kababayan, matagal nang pinopropose ito ng mga kongresista na buksan para nga magkakaroon ng transparency. At ito, dahil sa SONA nga, mukhang pinapakita talaga ni Martin Romualdez mga kababayan na suportado niya sa PBBM. Pinapakita niya na suportado niya sa PBBM at kunwari hindi niya hawak sa leeg. At ito, balikan natin itong pahayag ni Martin Romualdez kahapon mga kababayan sa kanyang talumpati sa Congress kung saan ito yung pinagmulan. Of course, yung SONA, yet ito yung pinagmulan ng resolution na ito. Ito, pakinggan natin mga kababayan ha. Itong parte lang, maiksi lang, hindi natin tapusin ito. We will open the bicameral conference to civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Diba?
Transparency is a weapon against corruption, mga We kababayan. will Oh, allow the participation of watchdogs in all budget deliberations, from committee to the plenary. may paganon-ganon pa ng kamay, mga kababayan, no? Hindi lang natin bubuksan ang Kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget. Mapapanood din nila ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platforms. Oh, di ba? We will strengthen our oversight functions and conduct mid-year performance reviews of all agencies. O, palakpak muna, palakpak. Palakpak. Ito, mga kababayan. Hapos lang muna natin dyan kasi naipakita natin itong video na ito sa last na video natin ginawa. Kinumenta natin ito. Pero ito, ibang topic na naman. Iba yung focus natin dito. Ito nga, bakit natin natanong na budol ito, mga kababayan? Okay, so bago natin sagutin yan, balikan muna natin yung SONA ni PBBM, mga kababayan. So yung SONA, ang daming sinabi ni PBBM patungkol sa pag-address sa korupsyon, mga kababayan. Like sa mga ghost projects, sa mga flood control projects, at the same time, dyan sa mga in-insert or mga modifications na ginagawa ng Congress sa annual budgets na ginagawa ng Malacanang. Kasi nga, kailangan ng Malacanang ng budget kasi sila yung executive, sila yung nag-iimplementa. Ang problema kasi dyan, ang Congress ang may hawak ng budget. Sila nga yung power of the purse. Sila yung nagdi-deliberate. Okay? So, kung titignan natin talaga, mukhang redundant na yung proseso kasi nagdi-deliberate na yung Congress, yan, nagkakaroon sila ng hearing. No, kung matatandaan ninyo, may mga proposal dyan ng iba't ibang ahensya, nagpupunta, tinatanong ng mga congressman kung anong purpose. Tapos, pagkatapos niyan, ipapasok nila yan sa NEP. And then, yung NEP is-submit sa Congress, tapos magkakaroon na naman ng evaluation. So yun nga, mukhang redundant na. At doon, magkakaroon ng plenary amendments. Tapos, problema sa budget, sa second reading kaagad, tapos mag-approve na ng second reading. Okay? Pero, pagkatapos ng second reading, magkakaroon pa ng bicameral conference, kung saan i-resolba ang magkakaibang bersyon ng Congress at ng Senate na patungkol sa batas. So kaya magkakaroon sila ng bicameral conference. Ang dating practice, mga kababayan, sekreto yan. Okay, walang records at iilan lang, hindi lahat ng senador, hindi lahat ng congressman a-attend dyan. Okay? At the same time, dyan lalabas at papasok yung mga karamihang mga insertions. Okay? Dyan papasok. At the same time, hindi lang insertions ang mangyayari. Pagkatapos ng BICAM, magpapirmahan yan ng mga members ng BICAM, yung present doon, may iiwan pa silang blankong items. Okay? Kaya nga, ang summary ng masasabi ko personally, mga kababayan, ang summary ng SONA ni PBBM ngayong 2025 ay simple lang. Isang konfirmasyon lang yan sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte. Ano nga ba yung mga sinabi nila? Okay, sinabi ni VP Sara na ang korupsyon, maraming korupsyon dyan sa Congress kasi sila lahat, halos lahat ng mga congressman, merong ini-insert na mga proyekto or budget sa mga ahensya ng gobyerno na kung saan pag-release ng budget kinukuha nila. Di ba? Yan, lumabas yan sa SONA ni PBBM. Hindi nga lang sinabi directly. Ano ang sinabi ni PRRD? Ano yung binulgar nila ng Congressman Ungab? Nagkakaroon ng mga insertions, mga fill in the blanks sa budget. Na kung saan sila lang din hindi alam kung sino ang mga nag-fill in the blanks doon.
So yun na nga. O, kaya nga na-discover maraming projects, lalo na mga flood control projects, na merong budget pero questionable naman. Or kaya nga sabi, ghost projects. Okay? So punta na tayo dito. Bakit ko natanong na itong proposal ni Martin Romualdez ay budol? Bakit natin natanong ito? Puntahan natin dito si Toby Chanco, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Hindi rin natin tatapusin itong parte lang ito, ha? Stay tuned kayo dito. Independent ako. Para at least Tsaka masaya ako na yung reason ng pagboto ko ng independent ay tugma doon sa sinabi ni Presidente. Kasi where is he coming from? Saan ba siya nanggagaling? Hindi ba yung 2025 budget ang lahat naman nagsasabi it was a mangled budget? So tama yung reason ko ng pagiging independente. Kaya masaya ako. Dapat wala ng blank. Ha? Wala ng blank. Hindi, yun talaga hindi naman pwede. No? Pero pinaka-importante talaga dito, wala nang small committee. Bakit yung ibang, lahat ng bill na pinapasa namin, bakit walang small committee? Bakit yung budget lang? Di ba, ibig sabihin, aprubahan namin dito, tapos magugulat ka, pagbalik mo ng HGAB, iba na. Wala ka na pwedeng gawin kasi sa third reading, wala nang pwede baguhin, di ba? Yes or no na lang yun. Kaya nga, importante yung second reading eh. So pag hindi sila pumayag na tanggalin yung small committee, ibig sabihin may isisingit na naman na patago doon. Dapat transparent. Dito mo i-propose. Tapos sabihin nung upper chair kung tatanggapin niya o hindi. Sorry, magkakaroon ba ng independent block sa House? Okay, mga kababayan. Ayan ha, klaro ha. Oh, ito lang. Simple lang sinasabi ni Toby Chanco, mga kababayan. Dapat wala ng small committee sa budget appropriations or sa general appropriations. Okay? So anong proposal? Balikan natin yung proposal ni Martin Romualdez. Di ba napakaganda? Kung dyan ka lang titingin, masasabi mo na, naku, maganda itong proposal ni Martin Romualdez. Mukhang hindi na siya makakapagnakaw nito. Malulugi na ang kumpanya ni Martin Romualdez kasi hiwala ng mga ghost project. Masasabi mo yan. Kung dyan ka lang titingin sa parte na magiging open yung BICAM. Pero ang katotohanan dyan, mga kababayan, ito nga sinasabi ni Toby Chanco. Useless yung open BICAM na proposal ni Martin Romualdez kung hindi nila aalisin yung small committee na magmamaniobra pagkatapos ng BICAM. Okay? Again, anong proposal ni Martin Romualdez? Open BICAM lang. Hindi siya nag-propose na or hindi siya nangako na hindi na magkakaroon ng small committee. Okay? Ang proseso, ito lang ang General Appropriation Bill, ang merong unique na proseso sa paggawa ng batas, mga kababayan. Kasi ang normal, in-explain ni Toby Chanco, ang normal na proseso ng paggawa ng batas, committee, amendments, tapos individual amendments, tapos second reading. Then, bago pa mag-third reading. Diba? Pero, dito sa General Appropriations Bill, ano tawag nito? Yung amendments lahat, no? Tapos, wala ng individual amendments. Anong mangyayari? Makadiretso na sa approval ng second reading. Pag-approve na ng second reading, magbabaycam na. Magbabaycam na. So, posible doon mag-insert yung mga congressman. Since ngayon, magkakaroon ng open bycam. Okay, posible, kung magkakaroon ng open bycam, magkakaroon ba ng zero chance na mag-insert ang mga congressman? Most likely, hindi rin, mga kababayan. Bakit? Nasa isipan pa rin ng mga congressman na meron silang kapangyarihan na mag-amend
Nandyan yan sa isip nila na meron silang kapangyarihan mag-amend. Pero tanong natin, bakit hindi na lang iparehas yung proseso ng General Appropriations Bill doon sa proseso ng ibang bill? Kasi para pagkatapos ng amendment, lahat mayroong tsansang mag-amend. Yun nga, individual amendment. Bago pa mag-approve doon sa second reading. Diba? At ito sinasabi ni Toby Chanko dito, bakit yung ang regular proseso ng paggawa ng batas, wala namang small committee? Bakit dito sa General Appropriations Bill ay mayroon pa ring small committee? So yan mga kababayan, sinasabi dito na kapag open by cam ay talagang mangyayari at inaalaw ang mga congressman na mag-amend pa rin, well, open nga lang, yan lang yung pinagkakaiba. And yet, meron pa ring small committee pagkatapos ng BICAM. At hindi papayag ang Congress na walain or mawawala yung small committee. Sigurado yan, meron yang mga tinatago. Yan lang yung simpleng explanation dito mga kababayan. Kaya, bakit natin natanong? Balikan natin yung tanong. Balikan natin. Ano nga yung katanungan? Open by cam ni Romualdez. Budol nga ba? Okay? Ang proposal niya na mag-open by cam, medyo maganda tignan, pero hindi niya inaalis ang small committee. Okay? Na kung saan dyan mangyayari yung ang daming insertions at mag-fill in the blanks. Okay? So dito mga kababayan, dito natin ako masasabi ko na yung proposal na yan ay in the first place budol pa rin yan. Yes, bigyan natin ng chance si Martin Romualdez mga kababayan. Bigyan natin ng chance. Okay, hindi pa naman nag-umpisa, di ba? Bigyan natin ng chance. Simula ngayon, bantayan natin yan hanggang matapos yung General Appropriations Bill. Kung makikita natin na wala talagang small committee na mangyayari dyan, well, probably masasabi natin na transparent nga. Sincere nga sila sa kanilang plano na magiging transparent. Pero kung hindi nila maalis-alis yung small committee na yan pagkatapos ng BICAM, useless yung SONA ni PBBM. Yun nga, sa SONA ni PBBM, sinasabi ni PBBM indirectly na tama si Vice President Sara Duterte at si PRRD. At kung hindi na yan ma-address sa kanyang administration ngayon, lalo na sa kanyang pinsan, useless yung SONA niya na yan. Alam natin na kontrolado siya ni Martin Romualdez. Okay? So dito na lang po muna tayo mga kababayan. Paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? So maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.